So bago nga pala natin pag-usapan guys kung ano nga ba ang nangyari sa aking motorsiklo na ito. Ito nga pala yung bago nating motor guys na magagamit-gamit na nga po sa ating pagbablog. Ito nga po ay Honda Click 125cc version 2 and yes po, bakit nga ba ito ang aking napili? Dahil sa hinahanap ko pa rin po sa motorsiklo is yung comfortability. Napasa akin po ito noong July 21, 2025 at ito nga po guys is halos 2 months pa lamang sa akin, pero dahil nga rin po sa aking kapabayaan is nangyari nga po ang aking hindi inaasahan. Lagi ko namang mini-maintenance ang aking motor guys. Alam nyo yan kahit sa iba pang aking mga motorsiklo, pero dito nga sa time na to guys, sa akin nga pong bagong motor na Honda Click 125 version 2 is nadali nga po dahil ako is hindi ko nga po ganong nabantayan. Kaya nga po dito sa video na to guys is isi-share ko nga po sa inyo kung ano nga ba ang nangyari sa aking motorsiklo, ano nga ba ang aking mga napabayaan sa kanya. At syempre guys, itong video na to guys is awareness na rin po para nga din po sa ating mga viewers na wag nga po natin gagawin yung bagay na nagawa ko kung bakit nga po ang motorsiklo ko is humanto nga po sa ganitong problema. Kaya samahan nyo ako guys na gamutin natin ang ating motor, ibalik siya sa kanyang kondisyon. So yun guys, papunta tayo ngayon sa Genry Motorcycle Parts and Accessories. Dadali natin tong motor na to doon dahil ipapaservice natin at medyo malala nga po yung kanyang sakit, no? Tulad yung nabanggit ko kanina sa intro, napabayaan natin eh. Yes, second hand po itong unit na bili natin, pero good condition. Kaso nga lang guys, napabayaan dahil sa mas marami tayong mas inuna, di ba? So kung papakinggan nyo yung makina niya guys, tignan nyo ha. May kumakalansing boy. Aray ko. Lalo na kapag naandar. Kaya ito guys, kapang lang yung takbo natin. Hindi natin ito paandarin ng mabilis o ano man, kasi kailangan natin na makarating sa shop na medyo good siya. Kaya gapang lang yung takbo natin. Hindi tayo tatakbo ng mabilis. So yun guys, quick update tayo. Nandito na tayo sa Noveleta. Pag diniretso mo yan, papunta na yan ng shop. So yun, inobserbahan ko naman siya. Ganun pa rin. Hindi naman lumakas yung lagitek niya at saka okay din naman. So ang bala ko sana kanina, patigil-tigil ako para makapagpahinga nga yung makina niya, kasi nga mahirap na ibiyahe ng sagad-sagad na dire-diretso, diba? Kahit mabagal yung takbo. Tignan nyo naman yung nangyari. Lakas ng ulan kanina eh. Inabutan ako ng malakas na ulan. So dinire-diretso ko na lang siya, dinahandahan ko na lang siya. And I hope na maging okay ito ngayon, kasi marami tayong kailangan na sikasuhin guys eh. Marami tayong mga paggastusan sa totoo lang. And siyempre mahalaga din naman to dahil hindi naman po pwede na masira yung motor natin dahil nagagamit natin to sa ating pinagkakakitaan eh. So ngayon papunta na ako ngayon kay Ninong sa Genry Motorcycle Parts and Accessories. Nandun na rin daw yung pyesa nito, itong pagkakabitan, yung mga ikakabit sa kanya, no? So talagang nakakalungkot lang, pero siyempre lesson learned yun, lesson learned. So kung napapansin nyo guys, wala tayong camera ngayon sa helmet kasi nga naka-KYT kasi ako ngayon and wala pa akong yung chin mount para dun sa camera. Pero soon maglalagay ulit tayo ng camera. Pabalik tayo sa pagmamotovlog guys, no? So ang next nating update guys, doon na sa shop. So let's go. So yun nga guys, no, nandito na nga tayo sa Genry Motorcycle Parts and Accessories. And syempre guys, andito na nga rin po si Master John Reel, no, para asigasuhin na yung ating motor na ito. Dahil nga guys, hindi nga po ganun kaganda ang kondisyon niya ngayon, dahil sa ang gagalawin niya po sa kanya is yung kanyang makina. Ilang to, CC? 66? 66 yan. Ano bang stock nun? 57. 57. 57. 50 ano lang yan? 125. 54. 51. Solid ah. Stock block nga lang guys ang ilalagay natin sa ating motor dahil sa yun nga po ang problema niya. Doon na naman ako. Dahil ka na nakikita sa vlog ni Batang Kalye no? Siyempre. Wala, hindi makagalaw ngayon yan. Syempre guys, special shoutout nga po sa ating mekaniko na si Master John Reel, no, dahil siya nga po ang nagpursige nga po na ayusin mabuti yung makina natin, at katulong niya nga po dito si Genreb, no. Ito po ay anak ni Ninong at salamat din kay Genreb. Solid din po talaga yung pagkakagawa niya, talagang malinis po yung paglulubricant niya, inayos niya rin po talagang na maigi, kaya talagang solid din po yung pagkakagawa sa ating makina. Haka boy, aray ko. Tamang nasa ulan. Haka bo.
Bali dyan sa part na yan guys, hinahasa nga po ni Master Janil yung valve natin, no? Kasi yung valve natin medyo makapal na rin talaga, madumi na rin, kaya inaayos din at nililinis nila ng mabuti. So ano nga ba nangyari? Bakit nga ba humantong sa ganitong problema yung motorsiklo natin, no? So kasi guys, dahil sa sobrang busy natin at meron nga tayong ibang priority na pinag-iipunan, nakalimutan ko na nga pong i-maintenance ang ating Honda Click. Kaya nga po siya guys, is na tuyuan siya ng langis. Yun nga po guys, ang isa sa talaga namang pong napakalaking pagkakamali na kung tayo mag-aalaga lamang po sa langis, hindi natin at maiiwasan natin yung mga ganitong bagay. Kaya po sa akin po, maliit na bagay, lumaki tuloy po ang sira ng motor ko, kaya ganito ang naging sitwasyon niya. At ngayon nga po guys, is natapos din po yung motor natin within day din po. Kaya ngayon, inabot man kami ng gabi, at least natapos din po yung problema ng motorsiklo natin. Ayun guys, ginabi na nga kami. Hopefully okay na, kasi kanina nung dinride ko siya, lumabas yung temperature niya dito na nag-overheat, parang ganun. So ngayon, malayo na rin naman ako. Nasa ano na ako tansa na ako, panait na ako. So hopefully okay na, no? Wala nang lumalabas dito na indicator na check engine or temperature check. So ngayon, i-observe ko na lang, no? So ginabi kami guys, kasi talagang medyo madugo yung trabaho. And I think itong vlog natin na to, talagang short vlog lang guys ang nagawa ko, kasi wala nga tayong action cam, kaya hindi tayo nakakapag salita sa camera. Hindi tayo nakakapagsalita sa loob ng helmet, no? Pero ganun pa man, bibigyan ko kayo ng quick kung ano yung mga ginawa dito, no? So mga ginawa dito guys, kahapon ang ginawa dito pang gilid, pinagtan to ng pulley set na yon, bola kasama na yon, pinagtan dito ng center spring 1000 rpm. So yun yung ginawa kahapon. Then dapat kahapon doon na rin ako magpapagawa ng block o ano man. Ngayon nga naisip ko nga na kay John Rin na lang ako magpagawa ng block, kaya ayun, ngayon ginawa, no? So yun, pinagtan siya ng block, nilinis ang magneto, isang set yun guys, yung block, piston ring kasama na yun, nilinis yung head, hinasa yung valve, pinalitan ng valve clearance, pinalitan ng valve seal, kumbaga nilinis din yung mga dapat linisin, nilubricate, pinalitan ng coolant, nilinis yung magneto. Kaya ngayon, ito medyo maganda-ganda na yung kondisyon ng motor natin. So ngayon guys, under braking siya. So under braking tong motorcycle natin, no? Tong ating Click 125cc. And sakto bukas, maaga yung lakad ko, so nadadagdagan yung braking niya. So inulan, napakalakas ng bagyo yata ngayon, Nando ba yun? So habang gumagawa kami guys, napakalakas ng bagyo. Talagang pinilit naming matapos to, kasi nga may lakad ako bukas. And syempre guys, hindi po pwede talaga na magsayang ako ng oras, kasi ngayon talaga guys, meron ako pinaghahandaan na kailangan ko talagang paglaanan. Gets niyo yun? Na syempre may asawa tayo So syempre meron, soon guys sasabihin ko rin naman sa inyo yun. So ngayon, eto muna yung quick vlog natin guys, no, for today's video. Dahil sa talagang wala kanina nahihirapan ako mag video kasi nga ang lakas ng ulan. So mga quick video shot lang yung mga nagagawa ko, no. So today guys, I hope na okay na itong motorcycle natin, itong Click natin. So babalitaan ko kayo, no, and under observation siya. So bukas break-in natin to. So I think hindi ko na muna ma-vlog siguro yun, dahil sa yung camera ko guys, dahil nga nagpalit tayo ng helmet, naka-KYT tayo ngayon, so wala akong chin mount, bibili pa ako. So dito ko muna tatapusin yung vlog natin guys, no. I hope na nagustuhan nyo itong ating video, and siyempre lesson learned din to para sa ating mga manonood dyan, na ang motorcycle natin, sasakyan, motor, kahit ano pa yan, wag natin papabayaan sa langis, dahil yan ang dahilan kung bakit gumastos ako ng ganito kalaki. So guys, dito ko na tapusin. Ichi boy, thank you.